mata pa lang ulam mo. Mukha siyang mabait, pero parang meron siyang naughty side. He is the hottest. Parang hindi siya tumatanda. Ang lakas ng dating. May damit o walang damit. Pareho. Pagtingin pa lang sa'yo, parang napaka... hindi ko ma-explain. Nakakapanginig ng laman. Ba't ka ba niya ng gano'n? Hindi, sa TV nakikita ko. Sinong pinag-uusapan nila? Narito na ang pinaka-hot na papa sa Ang Pinaka. Mga kachika, ihanda na ang mga pamaypay. Dahil kahit Disyembre na, siguradong mag-iinit ang ating gabi sa paglilista ng mga pinakamakisig, pinakagwapo at pinaka-hot na kapuso male celebrities. Sila ang mga idolo nating tinitingala at tinitilian. Mga Adonis silang laman ng ating mga pangarap at pantasya. Sino-sino sila? Huwag mainip at malalaman nyo na. Ako si Dalian Carvajal. Ako ay isang entertainment writer at TV host. Hi, I'm Icy Mendoza, and I'm a TV host and a model turned actress. Charot. I'm Ayan Evangelista. I'm the editor-in-chief of Cosmopolitan Magazine Philippines. I'm Erwin Santiago and I'm the editor-in-chief of S Magazine. I'm Donna Cunapita, fashion editor of Cosmopolitan Magazine. I'm Soxy Topacio. I direct Nats Entertainment sa 7 at saka Omarico sa QTV. I'm LJ Reyes. Under ako sa Jimmy Artie Center. I'm Zo Aguila. I'm the managing editor of Cosmopolitan Magazine. Ako si Direct Louie Ignacio. Nagdidirect ako ng SOP, Pinoy Pop Superstar, Melon Joey, Sis, and SOP Geeksters. O, ang tataray ng panelists, di ba? Alamin natin ngayon ang kanilang criteria. Sa kanilang mapanuring mata at panlasa, ano nga ba ang hot para sa kanila? Siyempre, kailangan may looks, pero mas gusto ko yung may attitude. Yung kayang dalhin ng kahit anong suot or minsan kahit halos wala ng suot. Dapat may certain quality na ini-exude yung isang artista. Kailangan malapit ka sa masa. Pagka pinagkaguluhan ka, talagang mararamdaman mo na hot ka. I think, importante yung X factor tsaka yung talent. Confident siya pero hindi ganun kahangin. Yung visibility ng artista. Kung ilang TV shows ba siya meron. Napapag-usapan ba siya? Marami bang nababasa mga tao tungkol sa kanya. Pag hot, para sa akin, physical yan. Yung how a person stand, no? Tsaka yung body niya. Secondary na lang yung intellect. Pinagbabasehan namin ay ang boyfriend factor sa bawat lalaki. Naku po, bago pa uminit ng husto ang usapan, mabuti pa ibigay ko na sa inyo ang number 15 sa ating listahan, ang ating pambuena manong papa, si Jeremy Marquez. Unang nakita sa TV si Jeremy sa S-Files sa isang birthday episode ng kanyang tatay na si Joey Marquez. At tignan nyo naman, markado agad ang first appearance niya. Ang lakas ng dating, sobra. Di ba? It's a fresh face. So, yun yung parang nag-increase ng interest ng mga babae sa kanya. Parang pwede mo siyang kabarkada. Ganon yung dating niya. Witty siya, tapos matangkad. He knows how to treat women. So, he has that mapagkakatiwalaan factor. Parang may sense siya parati magsalita. Tapos tahimik pero misteryoso yung dating niya na nakaka-hot pag tiningnan mo. Regular siyang host ngayon sa Showbiz Seller ng S-Files at nakatambal din ni Angel Locsin sa Darna. Kung tutuusin, halos isang taon pa lang sa showbiz si Jeremy. Pero marami na agad ang nahuhumaling sa kanyang irresistible appeal. Like father, like son nga ba? Automatic yun, parang like his father, family name pa lang, alam mo ng talagang ladies man. And
Like his dad, Joey, komedyante. That's one thing that the women also find sexy. Medyo nakuha niya rin sa tatay niya na also yung sex appeal. Kala mo quiet type. Yun yung sinasabi, yung silent water runs deep. So, nakakadagdag sa sex appeal kasi parang you don't know what he's gonna do next. Aba, wagi pala si Jeremy sa kanyang mysterious aura. Itong susunod nating papa, boyish appeal naman daw ang drama. Pasok sa number 14, si Kogi Domingo. Unang napansin si Kogi bilang teenage prisoner sa pelikulang Death Row. Marami ang humanga sa husay niyang umarte. Pero mas marami ang nahumaling sa kanyang irresistible appeal. Yung smile ni Kogi, sobrang endearing. It's so parang pag tumingin siya sa'yo, parang sobrang sincere and mapapasmile ka kasi cute-cute niya eh. Mistiso, tapos medyo yung build niya, tama rin. Tapos medyo matangkad din siya. Yun, tapos magaling siya umarte. Kogi, bad boy. Kasi mga ibang tao, ayaw na ng mga boy next door. Talaga yung gusto ng mga tao sa yung, alam mo yun, parang pagtingin pa lang sa'yo, parang hindi ko ma-explain, nakakapanginig lang naman. Matinig ka ba niya ng gano'n? Hindi, sa TV nakikita ko. Yun ang sinasabi ko na may boyfriend factor talaga. Gusto mo siyang maging boyfriend. And he's cute, mukha siya mabait, and he's kalog. Pero paglipas ng panahon at ng kung ano-anong kontrobersya, marami ang nagsasabing nag-iba na ang image ni Kogi. Boy next door pa rin ba o bad boy na? Boy trapped in a man's body. Yung kasi baby face, pero with all the controversies surrounding him, so yung image niya, parang, di ba? Pero parang little boy lost pa rin siya at the same time, brusco naman. Honky na yung, yung packaging niya. Meron na siyang six-pack, kita na yung mga muscle niya. Si Kogi used to be very, very hot. Ngayon, hindi na siya very, very hot na lang ng konti. Nawala agad ang kanyang youth. Maganda yung acting niya, hindi siya trying hard. So yun yung kailangan, andun na siya, meron na siyang talent na gano'n eh. Ang kailangan na lang is developing that attitude. Talaga namang talented din yung batang yan. Kung may criteria ng isang perfect boyfriend, gold medalist na raw ang susunod nating heartthrob. Pasok sa numero 13, si Pare Drew Arellano. Ipinanganak sa San Jose, California, USA. Hindi nakala ni Drew na mapapadpad siya sa showbiz. Nang sumikat ang kanyang shampoo commercial, naging bukang bibig agad ang pangalan ni Drew. Napabuntong hininga ang maraming kababaihan at akalain yung maraming mare ang gusto na ring matawag na pare. Siya yung pwede mong i-boyfriend dahil he's funny, he's cute, hindi nakaka-intimidate yung kagwapuhan niya. Siya talaga yung una kong crush sa showbiz. At andun na talaga sa kanya lahat eh. Andun na yung talino, andun na yung kagwapuhan, andun na yung ganda ng katawan. Parang yun yung naging appeal niya na parang he's such an accommodating heartthrob. Habang pelikula ang target ng ibang young stars, mas hosting naman ang tinutukan ni Drew. Ayun, dumami ang gumising ng maaga mapanood lang siya sa unang hirit. At ngayon, ibang klaseng trip naman ang ihahatid niya sa Balikbayan, ang sarili niyang programa. I think nag-stand out siya because, very few yung mga young actors na nag-concentrate sa hosting. And I think he's doing a good job in hosting. He is very relaxed. Hindi siya yung ganun ka-exceedingly gwapo. No? Pero, alam mong, physically, may features siya na maganda yung dating. And I think, maganda yung concept na meron kang itsura, meron kang talent, pinag-combine mo, and then, you come out very natural. Pero paano nga ba naging perfect boyfriend material itong si Paring Drew?
Ano nga ba ang katangian niyang hinahangaan ng maraming single and available dyan? Napakita niya lahat ng qualities in the perfect boyfriend. Mabait, funny, understanding, patient, and really kalog. I think has the perfect bring him home to mommy appeal. Na parang sister mo, matutuwa na siya yung boyfriend mo, na yung kuya mo, approve kasi mukhang hindi siya rapist. Di ba, may ganun. Kunyari, pati dad mo, matutuwa sa kanya. I think that's what makes him attractive. Na he's such a bring him home to mommy kind of boy. Kung biglang sikat si Drew sa kanyang TV commercial, nasubaybayan naman ng marami ang paglaki ng susunod nating papa na isang dating child star. Number 12 na, walang kaparis, si Paolo Contis. Unang lumabas sa telebisyon sa programang Ang TV. Noon pa may marami nang nakapansin na tila likas na kay Paolo ang pagpapatawa. Nang magbinata, gumraduate naman si Paolo sa iba't ibang klase ng pelikula na lalo namang humasa sa kanyang husay sa pag-arte. Talaga? Natatawa ako sa mukha niya minsan eh. Kasi pag namumulit yun, yung itsura, doon nag-make face siya. Yun, sobrang nakakatawa. Doon palang matatawa. Parang siyang boyfriend na nakakatawa. So, kengkoy siya. So, yun yung nagpapa-stand out sa kanya. Tapos, add pa to the fact na cute siya. So, funny na, cute pa. Madaming lalaki na gwapo. Pero pagtagal na bobor, nakakasawa rin titigan ng gwapo eh. Dapat may iba pa. Marami rin ang humahanga sa tapang ni Paolo na magbago ng image at sumubok ng iba't ibang roles. Ngayon, nagbo-bloom siya into one of the finest character actors. Kumbaga, hindi niya iniisip kung pambida ba o kung kontrabida rin yung mga roles niya. Kumbaga, he takes the risk into choosing roles. And his role in Sugo is definitely a standout. He can do those things without the audience thinking he's gay. Bagay sa kanya yung skinhead. Oo, bagay yung skin. Mahusay umarte, gwapo, funny pa. Naku! Mukhang lethal combination yon na magpapalambot ng tuhod ng kahit na sinong ebang. Teka, may iba pa bang papaball factor si Paolo Contis? Siyempre, he has yung Eurasian factor na he's half Italian, he's half Filipino, and both races are known for their passion. So, may kita mo rin sa kanya na he's a very intense person. Nakakadagdag yun kasi pag may ibang culture, yung hindi lang Pinoy, mas exciting yun, di ba? Lalo na pag maganda yung mix. Yung pagka-sweet niya sa mga babae siguro. Nakita natin yun when he was with Nancy Castiglione. Very sweet siya. And he will do everything, I think, for the girl he loves. Tsaka Pamatay. yung plus factor para sa akin, yung nagbaboxing siya. So alam ko, kaya-kaya niya ako ipagtanggol. Mula kay Paolo, punta naman tayo sa susunod na macho na mahusay ding magpatawa. O sabay-sabay ang pagtili para kay Papa Wendell Ramos sa number 11. Resident hunk sa comedy show na Bubble Gang si Wendell at bentang-benta doon ang kanyang mga pakwela. Pero nang magpa-sexy siya sa pelikula, mas marami ang nataranta at bumagsak ang panga. Yung mga exposed tayo sa kanya in the movies, dun sa mga kinds ng movies na pinapantasyahan. So, I guess yun yung naging reason kung ba't siya hot. Machong makulit yun. Machong kengkoy. Yung gano'n. Gwapo, maputi, saka may pagkapilyo. Siyempre, medyo naano siguro yung mga babae. Kahit papa na siya, papabol pa rin. Oo, papa ko yun. Parang forever young, hindi tumatanda. Mukhang napagbalanse ni Wendell ang dalawang mundo, ang pagpapasexy at pagpapatawa. Ang dating niya, wholesome. So, siya yung hindi mo pwedeng bastusin kahit na ang suot niya jacket lang or brief or whatever. Chili. Chili hot. Sexy. He's really sexy. I think right now, he's one of the sexiest guys. Ayan, nailista na natin ang 5 sa pinakamainit at pinakamachong kapuso. Sino-sino pa kaya ang pumasok sa listahan? Wait lang kayo dyan. O, inom muna ng tubig at magpalamig. Ano ang ibig sabihin ng metrosexual?
Alamin sa pagbabalik ng Ang Pinaka. Ano ang ibig sabihin ng metrosexual? Hindi bading na taga Metro Manila ha. Tawag ito sa mga kalalakihan ngayon na napagkakamalang bading dahil mataas ang fashion sense at hygiene habits. May collection siya ng designer clothes, hair and beauty products, at mas marami pa siyang sapatos sa girlfriend niya. Welcome back mga kachika sa programang Mahilig Maglista. Bago tayo magpatuloy, isang sulyap uli sa ating mga kapusong papa. Sa number 15, ang like father like son na si Jeremy Marquez. Sa number 14, ang boyish na brusko na si Kobe Domingo. Sa numero 13, pasok na pasok si pare, Drew Arellano. Walang kulang, walang labis, deserving sa number 12 si Paulo Contis. At sa number 11, ang machong makulit na si Wendell Ramos. Hi! So many men, so little time. Mabuti pa, ituloy na natin ang countdown. Humahataw sa number 10 ang pinakabatang hot star, si Mark Heras. Ibinoto ng bayan bilang Starstruck Ultimate Survivor. Nagkakaisang lahat ngayon na siya ang tinaguriang bad boy on the dance floor. Kung pinapanood ko, siya lang natitingnan ko. Kaya nga nasa starstruck talaga ako. Niloloko-loko pa niya yung sayaw. Pero pag pinasayaw mo siya, alam niya kung ano sasayawin niya. Kumilos pa lang siya, magsayaw pa lang siya, hot na ang dating niya. Pagka nagsasayaw siya, yung buong Mark Heras ang pinanonood kung paano siya gumalaw. Bukod sa kanyang hataw move sa pagsasayaw, ano pa ba ang factors na kinababaliwan ng mga tao sa kanya? Si Mark is charming and at the same time, he's an ordinary looking guy. Not charming, na gwapo. Yung hindi yung dashingly na pag gwapong-gwapo, matatakot ka lapitan. Siya gwapo na ordinary yung dating. Kaya I think ang lakas ng appeal niya. Yun yung ano niya, yung trademark niya. A lot of people, a lot of I think the fans identify with him. Siguro yung pagiging playboy niya, isang factor yun kung bakit nagiging hot siya. Kasi pinag-uusapan yung pagka-breakup allegedly nila ni Jenny Mercado. Like Richard, marami rin siyang TV shows with GMA and he has done quite a few movies also. Nakakadagdag ng pogi points yun, yung from being nobody to somebody in such a short span of time na talagang nakuha niya yung adulation ng mga tao. Mula sa pinakabata sa listahan, punta naman tayo sa pinaka-veterano sa ating listahan. Walang katulad, si Bossing Vic Soto sa number 9. Mang-aawit at kompositor. Unang nakilala noon si Bossing Vic na miyembro ng singing group na VST & Company. Bahagi rin siya ng triumvirate na Tito Vic and Joey na naghari sa pagpapatawa sa telebisyon at pelikula noong 1970s at hanggang sa ngayon. He's a forever crush, parang ganon. Dati pa siyang kinikilala bilang gwaping in his time, and as he grew older, nakikita mo na parang na-Richard Gere yung dating niya kasi parang nagmamature din yung kagwapuhan niya. Nakukuha niya makapagsabayan sa mga mas bata sa kanya, di ba? Yun, nakaka-relate siya. Exception to the rule talaga si Bossing. Dahil kahit wala siyang six-pack abs, hot na hot pa rin siya bilang kapusong macho. Vic Soto is hot because he knows how to woo women. So parang feeling ko, Vic knows women so well na kung ano man yung kailangan mo as an individual girl, he can adjust to it and make you feel very important. Mas marami pa marahil sa taon ng Eat Bulaga sa telebisyon, ang dami ng mga babaeng napaibig at nabaliw sa kanyang natatanging charm. Ano bang gayumang hawak mo, Bossing? Hindi ko maintindihan kung bakit kilabot siya ng mga girls. And when I got older, I got to see na may charm talaga siya. You know, it's really no wonder that, nagka-relationship siya with all these amazing women. Because he's just so charming. Guwapo, respetado, yun yung nakakahat sa kanya eh. Nire-respeto siya ng lahat and yet, kahit na maraming chismis na babae sa kanya, still, ang tingin mo lang sa kanya, pagka ina-analyze mo lahat ng chismis ng galing, Vic Soto pa rin siya. Hindi mo siya kasing gwapo nila Richard Gomez o nila Aga Mulak, pero lumalabas talaga yung niya yung charisma niya, yung appeal niya sa mga babae. Eligible bachelor. Talaga, parang
He's a good provider and I know he really pampers his women, di ba? So, syempre, sino bang babae na ayaw na gano'n, na ang feeling mo para kang reyna? Matapos tayong bulagain ni Papa Vic Soto sa number 9, ito-challenge ko naman kayo na hulaan kung sino ang nasa ika-8 pwesto. Well, sa tuwing binabanggit ang salitang challenge, sino ba ang unang lalaking pumapasok sa isip natin? Sino pa nga ba kundi ang co-host ko sa S-Files at number 8? Hot na hot para sa ating mga panelist, si Paulo Bediones. Nagsimula bilang ramp model. Alam niyo bang unang napansin ang husay ni Paulo nang maging host siya ng 1998 Binibining Pilipinas Beauty Pageant? Mula noon, kinarir na ni Pau ang pag-host ng iba't ibang programa sa GMA. Bukod sa S-Files, naging host din siya ng Extra Extra na kalaunan ay naging Extra Challenge, ang number 1 reality program ngayon sa telebisyon. Standard siya talaga kahit saan programa mong dalhin. May it be in reality programs, showbiz-oriented talk shows like Star Talk. Asa kanya na magaling magsalita, gwapo, maganda katawan. Hosting is not an easy job. At ang maganda sa kanya, pwede siyang pangmasang host, pwede siyang pang high-end. His viewers trust him. He delivers the gossip, he delivers the news. And when you listen to him, parang kaibigan talaga siya. Magpaka-intellectual siya, or magpaka-social siya, or magpaka-masa siya. Isa lang ang tingin sa kanya, Paulo Bediones, na TV-friendly, di ba? Pasadong-pasado si Paulo sa mapanuring panlasa ng ating mga pinaka-panelist. Pero ano nga ba talaga ang natatangi kay Paulo? He's intelligent and he's very stimulating in that sense. As a girl, parang feeling mo na he's gonna impart some knowledge to you na you don't know. And that's always attractive in a crush. He's unreachable and elusive. Yung parang nalilink ko kanina pero wala naman talagang yung definite na kung sino. So parang mas lalo siyang nagiging kanais-nais. Parang isda na madulas, hindi mo talaga mahuli. Huwag siya mag-aasawa. Naku! Dagdag pogi points pala kay Paulo ang kanyang pagiging misteryoso. Pero ang susunod sa ating listahan, may iba namang kombinasyon ng mga katangian. Kaya para sa ating mga pinaka-panelist, siya ang prinsipeng dapat iluklok sa ika-7 pwesto. He's none other than the Prince of Pinoy R&B, JR. A great voice and a great body. Sino nga bang babae ang hindi matataranta kay JR? Women love it when a guy can sing. Lalo na imagine mo, kantahan ka niya. Di ba nakakatunaw ng puso? Nag-compliment yung boses at yung galaw niya. So sexy ang dating niya. The way he moves, na confident siya, pero hindi OA. Kahit hindi mo siya crush, pero pag makita mo siya mag-perform, parang mapapasasigaw ka rin. Yun yung mga nakikita ng babae sa kanya. Kumbaga, sexy without showing anything. Hindi siya nahiya na ipakita yung talent niya sa pagkanta, pagsayaw, sa ballads. Tapos he tried acting and then commercials and everything. Kahit na lalaki siya, yung boses niya, kahit na mataas, na parang kinakanta mo niya yung pambabae na boses, dala niya. May attitude. Siya pag kumakanta, kahit napaka-mellow nung song, ang masculine pa rin. At yun ang nagugustuhan ko talaga pag kumakanta siya. Parang feel mo yung bawat lyrics ng kanta. Parang hinaharana ka. Parang he's making love through his music. Naku, talaga namang hindi sila magkamayaw sa paghanga kay JR. Ano po? Ano naman kaya masasabi nila sa susunod nating entry? Sa number 6, matatanggihan ba natin ang rumaragasang sex appeal ni Polo Ravales? From his teeny bopper days in Ana Karenina and Click, sino ang mag-aakalang magiging sexy hunk ang dating ka-love team ni Sunshine Dizon? At nang mapasama siya sa Telefantasyang Encantadia bilang bad warrior na si Hitano, hindi ilan ang nagsabing, ang macho pala ni Polo. Reminds me of Gabby Concepcion nung bata pa si Gabby. At ang smile talagang pamatay. Drop dead gorgeous. Kalbo, tas naka-shades, tas parang, natutunaw na lang ako. Cute yung lips niya, tapos ang ganda katawan niya. Pangit, tinatawag ko lang ako maganda katawan. Ibang intensity ni Polo. He can be very, very intense na without shouting, pag tinignan ka lang niya, you give him a close-up, alam mong meron sinasabi. May comeback kid
na masasabi etong si Paulo Ravales because he was away for a while. But when he came back, iba na yung looks. Talagang matipano para mapansin siya lalo. And I think to stay in the business, you have to reinvent yourself. And I think Paulo did that. Todo na to! Nasa top 5 na tayo ng listahan natin ng mga pinaka-hot na kapuso male stars. Ayon sa ating panel of the week. Naku, wag kukurap. Dahil sa number 5, dumadagundong si Ding Dong Dantes. Natatandaan niyo ba si Iñaki ng TGIS? Dating miyembro ng isang all-male dance group. Noon pa man ay marami nang nagsasabing si Ding Dong ang next big thing sa mundo ng showbiz. At hindi nga binigo ni Ding Dong ang kanyang mga tagahanga. Mula sa pagpapakyut sa Saturday Teen Series, graduate si Ding Dong sa pagiging leading man sa mga soap opera at pelikula. Host din siya ng mga top-rating TV shows. Siyempre, malilimutan ba natin na siya ang makisig na si Ibrahim sa Telefantasya ng Bayan, ang Encantadia. Ding Dong Dantes is hot because of his projects, mga breaks na naibibigay sa kanya. Like in Encantadia, I think this is the best role na nakuha niya in his entire career and talagang pang matinee idol. And his love team with Karil on and off camera is talagang pinag-uusapan ko. Sobrang lakas ng appeal. Lahat pagka umaarte siya, pag sumasayaw siya lalo na. Iba yung appeal niya kasi sa Encantadia makikita mo na pamahal siya sa character niya lalo. Ang galing niya humawak ng espada sa Encantadia. Saka, mestizo, Tisoy. Tall, Tall. and handsome, kahit hindi dark. Ano pa rin, Tall, he has his- Tisoy, and handsome. he has his charms. Kumbaga na-break din. Usually dapat tall, dark, and handsome. Pero siya, Din po. Cute siya mag-smile, tapos tangkad niya. Yung pagkatangkad niya, yung tama rin yung katawan niya. Ganun. Mabait. Para siyang college crush na ginawa mong artista. So feeling mo friend mo siya nung college or friend mo siya sa school. Tapos biglang, uy, sumikat na siya. So parang nagiging familiar yung face niya sa atin. Tapos parang siya rin yung type na ang sarap i-boyfriend kasi alam mong mainggit sa ibang tao kasi ang cute-cute niya. Naku, ang dami-dami talagang boyfriend material sa listahan natin. Pero itong susunod nating entry, taken na. Ilang beses na nga ba siyang kinilala bilang pinakasikat, pinakagwapo, pinakamakisig, at kung ano-ano pang pinaka? Kaya nagkaisa na naman ang mga panelists natin na kahit lumipas na ang ilang taon at sumikat na ang ibang pangalan, di pa rin natitinag sa kanyang pwesto ang tinanghal na Adonis ng bayan. Sa number 4, stronger as ever, si Richard Gomez. ayun ang talagang tall, dark, and handsome. Pinoy na Pinoy. And kahit tatay na, siguro kahit maging 10 pa anak nun, goma pa rin Richard Gomez. He has maintained his market value and appeal sa masa. Kahit marami young stars na dumating, Richard Gomez is Richard Gomez. Ang maganda kasi kay Richard is kukonti yun talagang ating mga artistang gwapo na who can act na Pilipino ang itsura. I think now that he's married and that he has a kid, mas lalo pa siya naging attractive kasi nakita ng tao na hindi lang siya yung palikerong lalaking gwapo na papalit-palit ng girlfriend, dami-daming asawa, dami-daming anak. Nakita nila na pwede pala yun kahit na ganun ka kagwapo, pwede kang maging loyal to one woman and have a family. Medyo nagkakaedad na siya, nandun pa rin yung appeal niya. And kumbaga, hindi naman siya nagko-compromise when it comes to his craft. Kasi hindi lang siya basta tumatanggap ng mga project. From matinee idol, from pa-cute to sexy. So nakita sa kanya lahat hanggang sa ngayon, respetadong actor na siya. So siya yung, kaya Adonis ang tawag sa kanya. To the highest level baga. Naku mga kachika, to the highest level na rin ang paglilista natin. Punta na tayo sa third spot. Siya ang tabatsing-tsing na bata na una nating nakilala sa isang milk commercial. Kasama ang kanyang kakambal. Lumaki sa Amerika, nagbalik siya sa Pilipinas at ginulantang ang buong bansa with his talent, good looks, and oozing charisma. Lalo siyang pumailan lang sa kalangitan ng showbiz nang gampanan niya ang papel ni Agiluz, ang half-bird, half-man creature na bida sa Telefantasyang Mulawin. At number 3, salubungin natin ang sugo ng bayan, si Richard Gutierrez. Bukod sa gwapo, he can act.
Importante yan eh. Kasi marami diyang gwapo, sangkatutak ang gwapo, na mahina pa eh. Si Richard, nung first time pa lang siya umarte, alam mo, ay, maibubuga ito. He's a good actor. In addition to that, makikita mo rin na sobra siyang seryoso sa craft niya as an actor. Sobra siyang mataas yung pangarap niya, so grabe siya magsikap para magtrabaho bilang aktor. Na-transcend na niya yung mga teeny bopper roles. Mapatwitang. Oh, so he's out of the shadow na of his famous parents. Ang bait ng dating niya sa masa. So, mahal na mahal siya. Ang ganda ng mixture ng mukha niya na mistizo, pero may pagka-Filipino pa rin na maputi, tapos ganun. Tapos, sobrang bagay sa kanya yung mga roles, yung hulawin, yung sugo. Si Richard kasi siya very manly, kahit na bata pa siya. Macho na siya, yung parang someone you can depend on. Confidence para sa akin na nag-a-appeal sa kababaihan. I don't think may talent na tulad ni Richard ngayon. And you can say na he's the first of his kind, kumbaga. Tsaka unique din yung show niya. May masasabi pa ba ako? Pero kung saan tambak na papuri ang nakuha ni Richard Gutierrez, aba, hindi rin magpapahuli itong susunod nating entry. Sa second place, swak na swak si Alfred Vargas. Dating member ng Star Circle, mas lumikha ng ingay si Alfred nang gampanan niya ang papel ng isang macho dancer sa Seiko movie na Bridal Shower. Higit pa siyang nakilala ng mapabilang siya sa cast ng Jimmy Cuela novelang Marinara. At nang gampanan ni Alfred ang mandirigmang si Akil sa Encantadia, abay tuluyan ang nalaglag ang panga ng mga tagahanga niya. And for the record, sa nakaraang Kapuso Viewers' Choice Awards, si Alfred ang tinanghal na Kapuso Sexiest Male Idol. Kaya di na kami nagtaka nang pumangalawa siya sa listahan ng mga pinaka. Sino ito? Sino ito? Iba, no? The Quiet Guy. Nakikita mo sa kanya, kahit gaano siya kaastig, yung itsura ni Alfred, parang nagiging torpe siya. Nagiging tameme siya pagdating sa babae. Pag nakita mo siya sa TV, simple siya. Pero ang lakas ng dating, may damit o walang damit, pareho. Materiales fuertes, di ba? Yung katawan, talagang... Makasalanan? The bulges in the right places, yun. Kasi pwedeng may bulges ka, pero in the wrong places, di ba? Pero si Alfred, talagang hunk yan. And Papable tsaka talaga. napaka-gentleman. Haven't got a chance to meet him. Pero Talo kita doon. sana Akin na lang eventually. yun. O sige, sa'yo. Sa akin ba? Pero yun talaga. Alfred Vargas. Magtira ka naman para sa akin. Wala akong masabi. Sa wakas, malalaman na natin kung sino ang nanguna, ang nangingibabaw, ang natatangi sa lahat. Pero wait lang, roll call muna tayo ng mga pinaka-hot na Kapuso male stars from the 15th to the 2nd place. Here they are. Sa number 15, ang lover boy na mana raw sa ama, si Jeremy Marquez. Sa number 14, boyish looks that you just can't resist. Yan si Kogi Domingo. Para ka raw tumama sa loto pag siya ang naging boyfriend mo. Lucky 13 si Drew Arellano. Sa number 12, walang kamintis-mintis ang appeal ni Paolo Contis. Nangungulit sa number 11 ang bubble gang hunk na si Wendell Ramos. Ang starstruck survivor na pasaway rin sa dance floor, number 10 si Mark Heras. Nambubulaga naman sa number 9 si Papa Vic Soto. Dashing debonair Paolo Bediones walang ka-challenge na nakapasok sa number 8. Tutunawin ka raw ng kanyang tinig. Sa number 7, ang Prince of R&B, si JR. Ravishing and drop-dead gorgeous. Tapos na ang pagpapakyut ni Polo Ravales sa number 6. Ang boyfriend material mula sa kaharian ng Encantadia. Pasok sa number 5, si Dingdong Dantes. All-time Adonis ng bayan. Going strong sa number 4, si Richard Gomez. Flying high in the sky ang sugo nating lahat. Secure na secure sa 3rd spot, si Richard Gutierrez. At ang astig na may kakaibang dating, pumapangalawa ang kakisigan ni Alfred Vargas. Sila ang hot na male stars ayon sa ating pinaka-panel. Ang tanong, sino naman kaya sa mga nasa listahan ang gusto nilang makadate kahit sa pantasya lang? Maybe JR. So magpaparap na lang ako. At saka siguro with Drew. Kasi parang fun siya kasama.
gusto ko makidate si Richard Gomez. Maybe I'd go on a date with JR if I were not married. Wendell, andyan ka. Alfred, hakita tayo. Huwag niyo na akong tanungin kung sino ang gusto kong makadate sa mga papa na nasa listahan natin. Dahil di ko naman sasabihin yun eh. Pero ang number 1 sa listahan ng mga panelists natin, hindi ko na malilihim. Eto na siya, ang first honor, ang valedictorian, ang summa cum laude sa kagwapuhan at ang hottest star of them all, walang iba kundi si Dennis Trillo. Good looks? Check. Husay sa acting? Check. Boyfriend material? Check. Ay, ano pa nga ba ang hahanapin nyo kay Dennis Trillo? Una siyang kinakitaan ng leading man potential nang maging isa siya sa mga bida ng GMA soap opera na Twin Hearts. Pero ganap na nalunsad ang kanyang karir nang gampanan niya ang papel ni Gabriel sa Telefantasyang Mulawin. Nadoble pa ang tagumpay niya last year nang magwagi siya ng Best Supporting Actor Awards sa halos lahat ng local award-giving bodies. Ito'y para sa pelikulang Aish Temas 1941, kung saan ginampanan niya ang papel ng isang bading na espiya ng mga hukbalahap noong World War II. Carry niyo yun? Pero don't worry, secure na secure po si Dennis sa kanyang pagkalalaki. Kaya naman lalo siyang kinababaliwan ng mga kababaihan, pati na rin ng mga nagpapagirl dyan. Siya rin na naging leading man ni Angel Locsin sa Telefantasyang Darna. At ngayon, gagampanan niya ang papel ng batang haring Rakim sa Etheria, ang book 2 ng Encantadia. Ayun ang aking son-in-law. Hindi, mabait kasi. Ang ano kay Dennis is walang ka-ere-ere. Totoong tao niya. That's what makes him really hot. Such a brilliant actor. Tapos, add po that na hot siya, may katawan siya, gwapo siya. I think isa yan sa kanyang edge sa karamihan. Aside from the acting, he has the looks of a matinee idol that he can become the future Christopher De Leon. Dennis Trillo is hot in the Pinoy sense. May Pinoy charm siya na gusto pa rin ng girls natin dito sa Philippines. And may kita mo sa pictures niya na on TV, mukha siyang mabait, pero parang meron siyang naughty side. Parang makikita mo lang yung kagwapuhan niya. Tapos yung ganun lang, parang mukha lang siyang anghel. Mamamagnet ka. Of course, gwapo si Dennis Trillo. Pero pagka umarte na siya, dumodoble. Dumodoble tingin mo. Nasa pake, girl boy, bakla tomboy, basta mabait sa kanya, kakaibiganin niya. Tsaka napaka-versatile niyang artista. Kahit saan mo siya ilagay na role, caring-caring niya, mapa-leading man, mapabading, mapapulube, tapos ko caring-caring niya. Kaya, Ikaw parang PR ni Dennis yun talaga yung kinamesmerize ko kay Dennis Trillo. Kaya Diyos ko. O ayan, kumpleto na ang listahan natin ng mga pinaka-hot na kapuso male stars. Naka-perfect score ba kayo? Nagtugma ba ang listahan namin sa listahan nyo? Kung hindi naman, okay lang yan. May kanya-kanya tayong opinyon at nire-respeto namin yon. Basta, ang sa amin po'y batay lamang sa boto ng mga panelists ng Pinaka. O paano? Kita-kits na lang ulit tayo. Ako po si Pia Guanyo ang kasama nyo at katsikahan pagdating sa listahan. Sa susunod na linggo, ihanda ulit ang ballpen at papel nyo dahil sama-sama tayo ulit na maglilista ng ating mga Pinaka.